Ito, good morning uli, guys. Ito yung trabaho ko na ipinagkaloob ng Diyos na manggamot at mangaral. So, lahat ng turo ng nabulatan ninyo na galing sa pare at pastor ninyo, pupunain at pupunain ko yan. Dahil alam ko, wala katotohanan lahat yan. Hindi ako pag-utusan ng Diyos na manggamot at mangaral kung mali ang paniniwala ko. Dahil isa yan sa paniniwala ko, yung mga tinuturo ko sa inyo. Kung anong naririnig ninyo sa maraming mga live ko. Kaya ako pinag-utusan ng Diyos dahil tama ang paniniwala ko. Pupunayin at pupunayin ko lahat yan. Yung mga kalooban ng tao na narinig natin, husayin nyo mismo. Na sinasabi ninyo, hayaan na lang natin ang isang tao. Kanya-kanya tayong paniniwala. O, di ba? Yan ang nasa kalooban ng tao yan. At yun din yung naisip ninyo. Nahayaan natin isang tao. Kung gano'n naman pala, na kanya-kanya tayo ng kaligtasan, pwede yon. Pero bakit nagpaalala ang Diyos? Bakit nag-utos siya ng tao na manggamot at mangaral? Kasi gusto ng Diyos na kahit pa paano, maraming maliligtas. Kasi nga hindi biro pag nasa impyerno na ang isang kaluluwa ng isang tao. Sipin ninyo, nakalangoy kayo sa laba na nag-aapoy ng kaluluwa ninyo. Habang hindi pa ang Diyos maghukom sa buhay o sa patay, hindi ka makalaya doon sa impyerno na yun. Kaayaw pa rin ng Diyos na ang kaluluwa ng isang tao ay mapunta sa impyerno. Kasi ang kaluluwa ng isang tao, mapunta yan sa impyerno sa paraiso base sa kung ano ang ginawa niya dito buhay pa. Kaya kahit pa paano, makapagligtas ang Diyos sa tao, sa kaluluwa niya. Kasi kung isipin natin, hayaan natin sa tao, para bang sinasabi natin na ipatuloy ang kasamaan. Kasi hindi natin siya pupunahin. Hindi natin siya ikorek. Kaya lalong lumala ang kasamaan dito sa ibabaw ng lupa dahil hindi natin pinupuna ang isang tao. Kaya ang isang tao na masama, dahil walang pumupuna, ang alam niya, tama siya. Di ba? Ay walang tao pumuna sa kanya eh. So alam niya, tama siya. Pero pag once sa pinuna ang mga isang tao, doon niya dahan-dahan ma-realize na malaki pala ang pagkakamali niya. Kaya nga mga pare at pastor ninyo na hindi ninyo pinupuna, ano nangyari, di ba? Nagpatuloy sila sa ginagawa nila. Nagpatuloy sila sa pangluloko, panglilinlang, panglalamang sa mga kapwa nila. Walang pumupuna sa kanila. Kaya, namayagpag sila. Kaya ang alam nila, tama sila. Kasi walang pumupuna.
Pero ako guys, halos mag 15 years na ako na nagsasalita ng live na walang binago sa mukha ko at pangalan ko. Narciso Ulalo pa rin yan. Sipin ninyo, mag 15 years na ako na nagsasabi sa public. Nasa YouTube yan, marami. Na sinasabi ko, ang mga pari ninyo ay binasagan ng Diyos na nabiro ang makasalanan. Rapist, molestya, manglilinlang, mapanglamang, ama ng demonyo. Yun naman lumalabas sa bibig ko para sa pare at pastor ninyo. Na isa yan sa mga mensahe ng Diyos at isa din yan sa paniniwala ko. Kaya ang tao na lubog sa kasalanan dahil sa mga turo nila na kasinungalingan. Pero sa haba ng panahon na ipinagsigawan ko ito sa public, excuse me, walang isang pari at pastor na lumapit sa akin at pumuna. Ba't ko ito ginawa? At nasa mensahe ng Diyos yan. Nasa palagay ba nila na nagabyado sila? Dalhin nila sa korte. Harapin mo sila. At totoo, harapin ko sila. At subukan nila para magkaalaman na. Totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ako maging ganito kung hindi ko ito kausap ang Diyos. Tunay ako pinag-utusan ng Diyos para maggamot at mag-aral. Kaya pupurahin ko ang mga mali ng natutunan ninyo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hayaan na lang natin ang kanya-kanyang paniniwala. Kaya nga ang Diyos nagpaalala para mapuna ang mali ng isang tao o mali ng maling turo para mabago. Kasi na doon yung sinabi ng Diyos. 3 lang kailangan sa tao. Pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Ngayon, kung hindi ko ito gagawin, napupurahin natin ang isang tao, paano niya ma-realize na mali na pala ang ginawa niya? Paano siya mabago? Paano niya mapagsisihan ang mga bagay na yon? Kung hindi niya mabago. Kasi nandoon sa sinabi ng Diyos yan. Nasaan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantalang at ulit niya mga bagay na ayaw ko? Napakalinaw yan. Galing mismo sa Diyos yan. Pag sinabi natin galing sa mismo sa Diyos, sabihin niyo, paano mo nakausap ang Diyos? Wala pang tao nakausap ang Diyos. Oo, yun ang sabihin niyo talaga. Pero ako guys, nahirap ito paniwalaan. Kausap ko mismo ang Diyos. Pag may hinihiling ako sa isang tao, anong meron sa inyo? Huwag kayo makakamali. Bubulabugin ko kayo. Maniwala kayo. Maraming nagugulat sa akin pag binabasahan ko kayo sa mga ginagawa ninyo. Meron kayong mga tinatago na karumal-dumal na gawain. Pag pumayag kayong ipubliko, kawawa kayo. Marami nang pumatay na bumulaga sa akin na sila lang nakakaalam sa mga pinatay nila. Kung anong mga ginawa nila sa panahon na yun. Totoo yun guys. Iyon lang hindi ko na-public sa inyo. Ang mga pumatay. Yung mga nag-chop-chop. Yung may utusang pumatay. Kala ninyo biro-biro yan. Kung hindi lang masama yan sa paningin ng tao, nagkalat ang mga video ko dyan guys sa mga taong pumatay. Kaya taong kausap ko yan, kahit kriminal sila sa sarili nila,
umiiyak sa harap ko. Nanginginig sa at takot ang naramdaman nila. Makita pa lang ang mukha ko, nanginginig na. Isipin ninyo, asawa niya mismo hindi alam na may mga sinapsap siyang tao, may sinunog silang tao, pinatay nilang tao, pinugutan nila ng ulo ang tao. Isipin ninyo yun. Asawa na mismo hindi nakakalam sa ginawa nila. Hindi ko sila kilala. Hindi ko sila kaano-ano. Hindi ko nga alam kung ano mga trabaho nila. Pero bakit? Pag ipinakita ng Diyos, detalyado, pati pa yung binalot ng ulo, anong kulay ng damit, anong klaseng tao ang pinutulan niya ng ulo, anong ginawa niya bago pa pinutulan ng ulo. Guys, sabi ko sa inyo, tunay ko kausap ang Diyos. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Na wala kayong maitago sa Diyos. Na alam na Diyos ang ginagawa ninyo. Ito yung halimbawa na may Diyos akong kausap. Kasi bakit nalaman ko yung isang tao na yun? Na namugot siya ng ulo? Sige, isipin niyo, mabuti, hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung ano trabaho niya. Alam ko kung sino nagutos sa kanya. Alam ko kung ano tao pinutulan niya ng ulo. Anong kulay ng binalot. O anong sinakyan niya. Isipin niyo mabuti yun. Yan, totoo talaga yan guys. Nakaw, maniwala kayo. Kung hindi lang ito masama sa public, pati tingin sa isang tao, tagal ko na itong pinapublic. Hindi lang yon, marami pa ang pumatay. Pag sa kausap ko ang tawag hingi ako isang tao, totoo yan guys, maniwala kayo. Kahit nag-rape ang isang tao, meron dyan, tingin ko lang may public. Pag may ipakita ng Diyos yan, kawawa kayo sa akin. Subukan ninyo. Usapan natin. I-public ko. Sabihin nyo, hindi ako tunay. Sa inyo lang, hindi tunay. Ano naman yung mga trahedya na nangyari ngayon? Paano naman yung gera sa Ukraine? Na isinulat ko ng July 31, 2014. Nangyari 2018. Isipin mo yun? Tumbukan yan. Marami tumbukan akong sinulat na nagkatotoo. Yung bagyong Yolanda. Tumbukan yan. Nangyari sa Leyte yan. Di ba? Yung kay Pinoy, Mama Sapano. Yung kay Duterte. Yung Marawi Siege. Tumbukan yan. Yung barko sa Cebu, tumbukan yan. Yung nalunod, lumubog. Yung kimikan sa Syria. Yung Irma sa Amerika. Yung sunog sa Hawaii. Sa Maui. Tumbukan yan guys. Panoorin nyo sa YouTube. Yung mga sinulat ko, hindi mabago yan. Dahil pag binago yan, nakalagay edited yan under sa pangalan ko sa profile ninyo. Doon kayo magbase kung edited o hindi. Kaya ako guys, mayroong post ako na sinulat ko na mali-mali ang spelling. Hindi ako nag-i-edit. Kasi lumalabas yan, edited. Kaya hinahayaan ko yan. Pag enter ko yan, nakita ko mali, hayaan ko na. Para walang lalabas na edited. Ganun ako. Sasabihin ninyo, hindi ako tunay. Kayo ang nagsabi niyan. Ito lang walang nakalapit sa akin ng mga pare at pastor ninyo sa likod ng mga
isiniwalat ko? Hindi ba sapat yan na may Diyos akong kasama? Lantaran ako ng krusada sa Pilipinas, walang bodyguard. Namumuhay ako ng simple tulad ng dati kahit saan ako. Dito man sa Australia o sa Pilipinas man ako, gumagala. Wala akong bodyguard. Mga pare ninyo, walang isiniwalat na katotohanan na maaring yun ang ugat ng pagtangkaan sila sa buhay nila. Pero nakabullyproof sila. Yung sa tupapa ninyo, nakasakay ng bullyproof. Nakasuot ng bullyproof. Yung pastor niyo may mga baril. Yung mga pare niyo may mga baril, may mga bodyguard. Di ba? Tapos sasabihin niyo, yun ang ginamit ng Diyos. May ginamit ka ba ng Diyos na puro takot ang nasa katawan nila? Kaya sila natatakot? Dahil alam nila na puro kasamaan ang gawain nila. Ako, wala akong dapat katakutan. Dahil wala akong ginawang masama sa kapwa. Ang ginawa ko, isiniwalat ko ang kasinungalingang turo. Puro katotohanan ang isiniwalat ko. Turong katotohanan laban sa turong kasinungalingan. Kaya ako guys, hindi bira ako matakot kahit nasa sinabi ng Diyos yan. Sa gagawin mong ito, maraming tao mahangad sa buhay mo, papatayin ka nila. Pero huwag kang matakot. Dahil kasama mo ko sa lahat ng panahon. Sa totoo guys, hindi ko mag-umpisa dito mula ng 2010. Kung ako ay may takot. Alam ko, nasa tama ako. At alam ko na may kausap akong Diyos na tagapagligtas at tagapaglikha. Alam ko na tunay akong ginamit ng Diyos. Na itong power of mind na ito, hindi ito basta-basta. Maniwala kayo sa akin. Yung narinig ninyo noon pa, yung kunwari na naginip siya, nakausap ang Diyos, kwento lang yun guys. Panaginip lang yun. Itong sa akin, hindi ito panaginip. Dahil pag humingi ako sa inyo kung anong meron sa inyo, sisiguro ko sa inyo guys, pag hindi kayo sumagot at tama, bumili na yun ng kabaong. Kaya yun ang nasa mensahe ng Diyos. Huwag nila subukan ang kakayahan mo. Dahil power ang Diyos ang kalaban nila. Maring buhay ang kapalit. Kaya parang tanong ako kung nagawa ba ninyo at nagawa, sabihin nyo totoo. Kung totoo. Pero kung hindi naman, sabihin ninyo hindi. Malaya kayo magsasabing hindi. Dahil hindi ka naman ninyo nagawa. Pero mag-ingat kayo na magsasabing hindi nga totoo. Nasisiguro ko sa inyo guys, may paglagyan kayo yan. Dahil pag sisinungaling ninyo, napapahama kayo. Kaya huwag niyo subukan ang kakayahan ko. Huwag niyo subukan ang power of mind. Dahil totoo akong makakita ng kasalanan ng tao. Buhay man at patay. Alam ko ang tao kung saan siya napunta. Kahit matagal lang namatay. Alam ko kung nasa impyerno ba siya, alam ko rin nasa paraiso siya. Alam ko rin ang taong mapunta sa impyerno na buhay pa. Yung ginagamot ko. Dahil base sa mga gawain niyang ipakita ng Diyos. Para madali sa inyong mga nawaan guys, para sa akin, panahon na humingi ako sa inyo, kung anong meron sa inyo. Kung nanood kayo ng mga movie, imagine ninyo yan. Nakaupo ako, nanood sa malaking screen. Halimbawa, yun ang imagine ninyo. Pero sa akin mismo, hindi malaking screen.
Parang actual guys ng nakalipas sa panahon ninyo. Kung anong edad ninyo sa panahon na yon, yung tanda ninyo, kung ano ang ginawa ninyo, sinusundan ko kayo ng tingin kung ano ang meron sa panahon na yun. Kaya pagising ko, yun yung bago inilat ang mata ko, inaalala ko yan lahat. At pagising ko yan, either tatawa ko sa inyo o sa Zoom natin gagawin. Ito yung babasahin ko. Ito yung titingnan ko kung totoo ba o hindi ang nakita ko. At ang isasagot ng tao, totoo o hindi rin. Pero ang karamihang sagot guys, totoo po yan. Totoo yan sir. Totoo yan kuya. Totoo yan tay. Dahil pag nagkamali kayo ng sagot, bingo bote ninyo. Ito yung guys na hindi basta-basta. Wala ang pare at pastor ninyo nito. Tunay po akong ginamit ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Ito mga nagagawa ko na hindi magagawa ng ordinaryo tao. Sana yan palatandaan guys. Na may kausap akong Diyos. Kaya kayo mga bago, balaya kayo magmutya. Pero dadahan kayo. Dahil mapapahama kayo, sisiguro ko sa inyo. Pagbasa mo na kayo, panood ng mga video sa YouTube para may basihan kayo kung mangutya kayo. At kung magkaroon ba kayo ng paniniwala, may basihan din kayo. Hindi yung sugod ka ng sugod, tapos wala kayong alam. Hindi ko to sinasabi noon pa. Dahil ayaw ko na sabihin ng tao, karton. Tunay guys, na namamalo ako pag espiritu ako. Pag nasubra ang pangungutya. Yun yung sabi ng Diyos niya na power ng Diyos ang kumikilos. Parang parang karton guys, pakinggan mo. Ang dami ko nang pinalo pag nasubrahan ang pangungutya. Espiritu ko yun guys ha, hindi ito physical ko. Nahawa ko guys, parang buntot ng pagi. Pag ginahampas ko sa isang tao yan, nagliliyab. Namimilipit ang tao pag hinampas ko kasabay na pagsasabing, wala kayong magawa. Kung hindi pangungutya. Ganun guys. Para karton Pero ingat kayo. Sisiguro ko sa inyo guys, maramdaman ninyo yan. Marami ng bisis kung ginawa yan. Minsan, si Jesus Christ mismo ang hawak magpamalo. Pinapanood ko siya. At yun din ang sinasabi niya. Napakalinaw yan na sinasabi ng Diyos. Huwag nila subukan ang kakayahan mo. Dahil power ng Diyos ang kalaban nila at maring buhay ang kapalit. Kaya hindi ako natatakot na mag-focus na mga kabaong na nangutya sa akin. Yan, mga pastor pa yan. Yung nangamatay. Yun ang dyan. Totoo. Hindi yan kwento. Hindi kwento barbero. Kaya kayo, kung may bala kayo mangutya, kailangan may basihan kayo o batayan. Hindi yung puro kayo daldal na walang basihan. Aani kayo ng aani. Walang masama sa ipaglaban ninyo, panindigan, at patunayan kung tama kayo. Hindi yung sugod ka na sugod, puro lang kayo Bible, puro Bible, ay kawawa kayo sa akin. Susunugin ko yung Bible niyo. Ang dami ko ng Bible tinatapon. Sasabi nyo, karmahin ako. Walang karma guys, di totoo yan.
Pinapamulatan nila ang karma sa mga tao para hindi sila pupunahin. Namulat lang ang karma na kakarmahin ka pag kinukutya mo ang Bible o sinisira mo ang Bible o tinatapon mo ang Bible para sambahin ninyo ang Bible. Yun ang totoo nun. Kaya ang tao naloko sa Bible. Pero kung isipin niyo mabuti, kwento ang nasa Bible. Hindi si Jesus Christ mismo nagsulat yan. Kaya pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan. Dahil pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan, hindi na maging pure na banal. Dahil hindi lahat ng meal sa Bible ay galing sa Diyos. At makita ninyo dyan, revise. Tapos sasabihin ninyo, banal. Paano naging banal yan? Pinagbago-bago na ng tao. Yan sabi ko nga sa inyo, kung isa lang Bible natin, bakit ang dami nating reliyon? Isang reliyon nagsabi sila maligtas. Ibang Bible ginamit. Isang reliyon nagsabi kami ang maligtas. Isama sa kanila ang maligtas. At sasabihin niyo, isa lang Bible? Paano naging isa? Sa bawat reliyon, iba ang pinapasunod. Ngayon, kung isa lang ang Bible, dapat parehas lang ang pinapasunod ninyo sa tao o sa mga membro. Hindi nyo pwedeng sabihin na isa lang dahil iba-iba ang mga pinapasunod ninyo eh. Iba-iba ang batas sa yung pinapatupad ninyo sa membro ninyo. Tapos sasabihin ninyo na isa lang Bible. Kung magkaiba kayo ng pinapatupad, ay hindi na kayo sumunod sa Bible. Tapos sinasabi ninyo, ang tinuturo ninyo, ibase sa Bible. Tapos magkaiba kayo ng pinapatupad. Di ba? Di pinatunayan lang ninyo na magkaiba-iba ang Bible, na iba-iba ang pinapatupad ninyong batas doon sa reliyon ninyo. Ngayon, kung vice versa, other way around, malinaw doon na hindi totoo sinabi ninyo na isa lang ang Bible. Kasi nga, iba-iba ang pinapasunod ninyo sa libro. Dahil ang sinasabi niyo mismo, nagtuturo kayo gamit ang Bible. O, di ba? Malinaw yan. Huwag kayo maniwala kay Resulalo kasi hindi gumamit ng Bible. O, di ba? Yan naman talaga ang sinasabi ng tao eh. Ngayon, ang tanong ko, paano nyo nasabi na ang Bible ninyo ay galing sa Diyos? Na napuno na ng revise yan. Paano nyo nasabi na ang Bible ay banal? Napuno ng revise yan. Paano nyo nasabi na banal na sinulat na ng tao pwedeng bawasan, may dagdagdagan? Dahil kung galing sa Diyos, kahit kailan, hindi natin pwedeng dagdagan, hindi natin pwedeng bawasan. Anong sinabi ng Diyos? Wala kang sasabihin sa kanila na hindi ko sinasabi sa iyo. Malinaw yan. Ibig sabihin ng Diyos, hindi tayo pwede magturo ng hindi galing sa Diyos mismo. Ngayon, kung tinuturo natin hindi galing sa Diyos, nagkasala tayo. Nagsisinungaling tayo. Di ba? Ako guys, yung sinasabi ko na power of mind na yan, walang dagdag, walang bawas yan guys. Kung may tinuturo ako na hindi mismo galing sa Diyos, yung paniniwala ko. Doon ako nagbabase sa sinasabi ng Diyos. Ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya number 1 ka sa napili ko. Bibigyan kita ng power of mind. Manggamot ka at mangaral. Yan, malinaw yan. Kanya galing yan. Kaya kung ano yung tinuturo ko guys, sa turo na sinasabi ko, galing sa akin mismo, dahil tama ang paniniwala ko. Anong mga turo ito? Marami.
Tulad ng hindi ako naniwala na ang pare at pastor ay banal. Nasa paliwanag ko na yan. Hindi ako naniwala na ang Bible ay banal. Ang paniwala ko sa Bible, libro. Naniwala ako sa Bible na may salita at mensahe ng Diyos dyan. Pero hindi lahat. Oh, hindi niyo masabing hindi ako naniwala ng Bible? Naniwala ako ng Bible, pero hindi lahat ang laman pinaniwalaan ko. Natindihan niyo mga ugok? Napakalinaw yan. Ngayon, yung mga turo nila, marami yan. Nasa live ko na lahat. Padasal, pamisa sa buhay, pamisa sa patay, di po totoo yan lahat. Yung ipagdasal, di po totoo yan. Mga kasinungalingan yan. Ito yung mga tinuturo ko na sa paniniwala ko. Dahil dito ipinagkaloob sa akin ng Diyos yung power of mind. Dahil ang sinasabi niya, ikaw ang tunay na niwala sa akin. Kaya nabiruan ka sa napili ko. Kaya, ugaliin ninyo guys magbasa at manood sa YouTube. Kayo mga baguhan, huwag kayong marangkada agad. Dahil mabubulaga kayo sa gagawin ninyo na marangkada kayo, wala kayong dalang bala. Ako guys, ordinary tao ko tulad ninyo. Pero never ako matakot kanino man, sa pare man sa tupapa man ninyo. Pagkarap-harapang hindi makasagot sa mga tanong ko at patunayan nila, usapan. Sampala ng mukha guys. Maniwala kayo. Hindi ako matakot sumampal sa pare at pastor ninyo sa tupapa ninyo pag nagkataon. Turo sila ng kasinungalingan. Nagpamulat sila sa tao ng kasinungalingan. Dapat sa kanila. Kaya ugaliin nyo magbasa bago kayo sumugod. Para hindi kayo mabulaga. Na matuklasan ninyo ang katotohanan. So hanggang dito na lang guys, mga 32 minutes na.